Let's pray. Heavenly Father, Panginoon, we're here in your presence, Panginoon. We're so grateful, Panginoon, for another year na binigay mo sa amin so that we can be here again, Panginoon, in your presence, Lord. Patuloy mong ipaalala sa amin, Panginoon, kung sino ka. Ipaalala mo sa amin kung sino kami, Panginoon. And I pray, God, that as John said, Lord, make our joy complete, Lord. That the joy of the Lord is something, Panginoon, that will guide us through this year as we understand, Panginoon, the foundational truth ng gospel mo, Panginoon. I pray, God, na patuloy mong ipakita sa amin, Panginoon, yung lalim ng mga salita mo. Ipakita mo sa amin yung lalim ng pag-ibig mo sa amin, Lord. And at the same time, Lord, as we see and contemplate, Panginoon, yung pag-ibig mo, may we also learn and understand, Panginoon, yung lawak ng kasalanan namin so that, Lord, once again, we can have a deeper appreciation ng grasya mo sa amin through the finished work of your Son. Patawarin niyo po, Panginoon, yung nagsasalita sa harapan, Lord, because my sins are many, Panginoon, and I am not worthy to be in front, Panginoon, but solely because of your grace, I'm here. We bless you, Lord. We honor you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, pwede na tayo. Ayan. Alright. So, background muna tayo. Siyempre, 1 John. Sino po yung author? 1, 2, 3? Si John. Pero, alam niyo po ba na ang mga scholars during their time, medyo nag-aaway-aaway pa sila kung sino talaga yung nagsulat. Pero, originally, alam natin na si John talaga yung nagsulat ng 1 John. And most scholar place it under 85 to 95 AD. Ibig sabihin po ng AD, after death ni Jesus Christ. So, after mamatay si Jesus Christ, 85 to 95 years, saka po nasulat yung book of 1 John. And likely written from Ephesus to churches in Asia Minor. So, nung nasa Ephesus po si John, that's the time na sinulat niya to. And then 1 John reads like a letter and more like a pastoral sermon tract full of repetition and contrast designed to persuade and reassure. Reassure ng pag-ibig ng Diyos para sa mga believers. Tandaan po natin that 1 John is written para saan? To the unbelievers ba? No. 1 John is written to believers. Ito po lagi nating tatandaan, no, para hindi po tayo mawawala pag nagbabasa po tayo ng Bible, that the New Testament letters are written para sa church. Ayan. So, kasi minsan po, pag hindi natin siya tinignan doon, medyo lumalayo po yung basa natin. Pero pag naalala po natin yun, bumabalik, nagkakaroon ng sense. Okay? So, and isa pa dito sa mga fun fact, si John is around 80 to 90 years old na siya during this time. And usually, alam niyo po ba ang ginagawa ni John? Kukunin siya, kasi hindi niya na kayang maglakad eh. So, ang ginagawa ng mga tao sa kanya is binubuhat siya or parang, hindi ko alam kung meron silang ginagamit na na wheelchair or something. Tapos, ang gagawin ni John, bibisit siya sa mga churches. Tapos, pag visit siya sa mga churches, ang ginagawa lang ni John, alam niyo po ba kung ano lang ang sermon ni John during those times, nung time niya? Ang sasabihin niya lang is, love one another. Tapos, aalis na siya. Tapos tinanong siya nung isa sa mga kasama niya, sabi niya, bakit ayun lang yung sermon mo? Bakit love one another, that's it? Because sabi ni John, kapag ginawa yan ng mga churches, that's the whole goal ng Christianity. Love one another. So, wala lang. Fun fact lang. Sinabi ko lang sa inyo yung, yung nangyayari sa kanya. Nung matanda na siya. So, kayo nyo imagine si Tatay Ed, hindi niya na kaya maglakad, tapos dadali na lang natin siya sa mga churches ng LPCN. Sabihin lang ni Tatay Ed, love one another. Tapos, umalis na. Diba? Umalis na agad. So, yeah. So, tingnan lang natin yung mga themes, no? Ng buong book. Diba? Kasi lagi natin sinasabi that the books in the Bible is written as a whole letter. Ito po yun. So, sinasabi din natin na kapag ini-interpret po natin yung isang
pare, first chapter, kailangan po natin siyang tignan or i-interpret. Ang basis natin is yung buong book. Okay? Para po hindi tayo lumalayo. Kasi pagka, pare po, ini-interpret natin yung Bible, tapos doon lang tayo nakafocus sa chapter 1, para po maintindihan natin yung chapter 1, we need to also read 2, 3, 4, 5, and then yung 1 John, 2 John, tsaka 3 John, para po mas makita natin yung buong konteksto. Para mas lumalim po yung understanding natin. Ayan, 1 John, God is light and real fellowship. And then, yung John 2, obedience, love, and truth. And then, yung chapter 3 is, this is talking about we as a children of God and love as an action. And then, sa 1 John 4, testing spirit and God is love. So, 1 John 5 naman, this is about faith, assurance, and eternal life. Okay? Okay, so, pag nagbabasa po tayo ng Bible, marami po tayong mga resources online na pwede po natin gamitin. Pwede po natin itanong, ano po ba yung issue dun sa 1 John na yun? At bakit niya nagsulat ng letter? There are times na walang issue, pero most of the time, meron kasing issue na ina-address during that time. That's why nagsusulat yung author. Kasi po, minsan, pag hindi po natin alam yung issue during that time, tapos binabasa natin yung Bible, hindi siya nagme-make sense. Pero pagka alam po natin yung issue at kung ano yung ina-address ng author doon sa Bible, nagkakaroon siya ng sense. Okay, so ano nga ba yung issue? During that time, may dalawang klase ng teaching. Number 1 is Gnosticism and the other one is Docetism. Pero ang bibigyan natin ng emphasis dito is Gnosticism. Okay? So, tandaan niyo po, yung mga false teaching ngayon, meron nang nauna bago pa sila dumating. So, ibig sabihin, yung mga bagong lumalabas ngayon, dati na yan. Nag-i-evolve lang. Nagbabago lang ng form, pero it's the same false teaching na dati pa. Okay, number 1, si Jesus daw hindi totoong naging tao. Sino nasa natin narinig sa ibang religion yan? Meron, di ba? Kasi good ang spirit, evil daw yung body natin, makasalanan daw to. That's why hindi daw pwedeng magkatawang tao ang Diyos dahil yung body na to ay makasalanan. Di ba? If we don't read our Bibles, anong tendency natin? Maniwala dyan. Pero that's not true. Number 2, kaligtasan daw galing sa secret knowledge para sa super spiritual, hindi sa simpleng mananampalataya ng Diyos. I don't know about you, pero merong mga ganitong sekta na sinasabi nila na para maligtas ka, you need to know the secret knowledge. Hindi mo alam kung anong secret knowledge na yun. Pero alam din natin na sinabi ng Bible na yung paborito ni Tatay Ed na verse, that's secret things belongs to God. Pero ang sinasabi ng mga Gnostic is, yung secret knowledge daw yung magliligtas. Ano nga yung secret knowledge? Ay, secret niya. Diba? Paano kayo niligtas doon? Hindi raw big deal ang sin. Dahil katawan lang naman ang gumagawa. So sila kasi, ang sinasabi nila, dahil katawan lang naman yan, yung gumagawa ng kasalanan, okay lang yan. Kasi, yung katawan mo, is masama naman talaga. So, okay lang na magkasala kasi hindi naman naapektuhan yung spirit daw. Can you imagine? May naniniwala sa ganon. Na kapag ka nagkakasala ka, hindi affected yung spirit, yung katawan lang yung nasisira sa'yo. Okay. Pwede ka raw maging close kay God kahit hindi ka magmahal ng ibang tao. Ibig sabihin, pwedeng na-encounter mo si Jesus, pero hindi ka marunong magmahal ng ibang tao. Tama, mali. Mali. Because yung mga tunay na naka-encounter sa Diyos ay, mamaya natin pag-uusapan. Hindi daw kailangan ng cross. Same with other religion. Sabi niya, dumating lang si Christ para magturo, hindi para magbayad ng kasalanan. Ayan ang pinaniniwalaan ng mga Gnostics. Kaya na-imagine na kaya nang bumaba si Jesus dito para ibigay yung commandment sa atin, sinabi niya na love the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength.
And then, love one another. Kung paano mo mamahalin yung sarili mo. And then, ang ginawa ni Jesus, biglang bumalik ng langit. Kaya nyo yan, ha? Good luck. Ganun ba yun? Ganun ba yung ginawa ni Jesus? Ang real goal ba ni Jesus is magturo? Kung ang real goal ni Jesus ay magturo, walang hope para sa ating lahat. Uulitin ko, pag mayroon kayo narinig na nagsasabi na ang main reason kung bakit bumaba si Jesus dito is para maging teacher mo. Hindi na ako magki-Christianity, magbo-Buddhism na lang ako, maghi-Hinduism na lang ako, kasi gano'n din ang turo nila eh. Kailangan mo nang sundin itong mga prinsipyo na to para maligtas ka, para magkaroon ka ng buhay na masaya, buhay na joyful. Hindi tayo naniniwala doon. Dahil ang buhay natin is found in the finished work of Christ. Nagbabago daw ang truth. Mas advanced na tayo kaysa sa mga itinuturo ng apostol. Di ba may mga tao sinasabi, yung Bible na yan, old na yan. Kaya nga Old Testament, di ba? Pero yung New, kasi New Testament. Pero hindi po. Na sinasabi na lang, yung Bible na yan, lahat na tinuturo ng Bible, ano yan, outdated na yan. Hindi na yan mahalaga ngayon. Mahalaga yan noong time ni Jesus, pero ngayon, hindi na yan mahalaga. Pero alam niyo po ba na over time, ano lang yung isang bagay na nag-i-stand even after a long years? Maraming mga claims, ang mga philosophers, mga psychology, mga iba't ibang prominent na tao na sinabi nila dati na ngayon hindi na outdated na. Pero yung sinasabi ng Bible na hanggang ngayon hindi siya na-outdate. Tama, mali? Ayun ang difference. What we believe will not be outdated by the current trending things na nangyayari sa mundo natin. And that's the truth. Dahil yung Bible is the very words of God. So, tignan natin siya verse by verse. Okay? Okay, false belief number 1. Hindi totoo si Jesus. He is just an illusion. Ayun ang sinasabi ng mga Gnostic. Pero, the reason why sinulat ni John yun, kasi ito yung response ni John dito sa false belief na to. That which was from the beginning, which we have heard, we have seen with our eyes, what we have looked at and our hands have touched. Napansin nyo, sinasabi ng mga Gnostic, hindi totoo yung Jesus na yan, illusion yan. Pero sinasabi ni John, hindi. Nahawakan namin yan, narinig namin yan, nakasama namin yan. Ibig sabihin, may mga dagdagan nyo, ngayon lang nagkaroon ng sense yung sinabi ni John dahil alam natin kung ano yung issue na ina-address niya. Pero kung hindi natin alam yung issue na ina-address niya, hindi rin magkakaroon ng sense yung sinasabi niya. Dahil ang claim ng mga Gnostic, hindi totoo si Jesus, kaya sinasabi ni John na totoo siya dahil nahawakan, narinig, at nakasama namin siya. Ibig sabihin, ipinapakita ni John dito na Jesus is true. This we proclaim concerning the word of life. Sino yung word of life? It's Jesus. Ngayon, ang tanong, so pag nakita na natin yon, that's where we do yung explanation ng text. What does John wants to say? Jesus is real and historical. Hindi lang idea, we eyewitness, proof laban sa mga false teacher. AKNSBK. Anong ibig sabihin po niyan? Anong kinalaman niya sa buhay ko? Ayun po yun. Faith mo is grounded in reality. Hindi sa kwento ng barbero. Di ba, Kevin? Pre, no. No. Tama, pre. Ano ngayon? Ito yung mga tanong kasi natin, di ba? Pag nagbabasa tayo ng Bible, anong kinalaman nito sa buhay ko? O pag nalaman mo na yung kinalaman sa buhay mo, ano ngayon? Paboritong sabihin ng teacher ko nung nagtitesis kami, ano ngayon, Raymar? Mas magiging confident ka kay Jesus dahil alam mo na totoo siya. Na hindi siya haka-haka, na hindi siya ilusyon, totoong tao, nagkatawang tao. Yung Diyos ng buong universe
nagkakawang tao, para kanino? Para sa'yo. Ang laban na to. Okay, a historical Jesus means God came near, knows our suffering, acted to save, and made your story matter by stepping into history para kanino? Para sa'yo. The Jesus that we have understand lahat ng loneliness natin, lahat ng suffering natin, lahat ng mga pagpighati natin sa buhay, lahat ng nangyayari sa buhay natin, alam niya. Hindi niya lang alam, naiintindihan niya. That's the Jesus we have. Your faith isn't based on feelings, but on facts. Jesus really lived, taught, died, and was seen alive. So Christianity is grounded in history, not wishful thinking. God has entered our world. Kaya sinasabi ng Bible, di ba? Emmanuel. Anong ibig sabihin ng Emmanuel? God with us. False belief. Humanity is saved not by faith or forgiveness, but by obtaining secret spiritual knowledge. May naisip akong joke, pre, nakita kita. Hindi ko na sasabihin. The light appeared. We have seen it and testified to it, and we proclaim to you the eternal life which was with the Father and has appeared to us. Sabi niya, eternal life, di ba sinasabi nila, yung eternal life daw, sabi ng mga Gnostic, yung eternal life is a secret knowledge. Pero sinasabi niyo dyan, it's not secret because eternal life is revealed where? In the person of Jesus Christ. Sabi niya, eternal life is revealed in Christ. Hindi sikreto or mystical. John reminds na ang buhay na ito ay tunay at historical. Anong kinalaman yan sa buhay ko? Eternal life is for lahat ng believers, hindi lang sa mga elites. Kasi nung time nila, may mga mabababang nilalang at may mga malulupit na nilalang. At yung mga malulupit na nilalang, sila lang ang saved. Tayong mga nasa laylayan, hindi tayo ligtas. Di ba may mga ganung religion? Na parang, nasa level 1 ka na, ha? Malapit ka na maligtas. Bakit? Level 5 pa yung mga maliligtas eh. Totoo ba yun? Kalokohan, di ba? Ano ngayon? You will be joyful dahil yung eternal life mo is in Jesus Christ and not in anything else. We can also see. So, minsan po, pag nagbabasa tayo ng Bible, may nakita kang word na appear, hindi po kayo pupunta ng Merriam-Webster o ng iba't ibang dictionary. Para malaman po natin kung ano yung ibig sabihin ng word na appear, sa 1 John, we can look at other verses in the Bible that has the same word. Like kunwari, may nakita kayong appear sa 1 John, pwede nyo maalala yung appear na ginamit sa Titus. Bakit? Because in Titus, ginamit din yung same word na sinabi doon, for the grace of God has appeared and that offers salvation to all people. Ang tinuturo po sa Bible School ay sinasabi nila is, Scripture interprets Scripture. Kung gusto po nating malaman kung ano po yung ibig sabihin ng word sa Bible, we need to look at other parts of the Bible para po makita natin yung lawak ng word na sinabi. Okay? What differs Christianity from other religion? Tinanong si C.S. Lewis. Sabi ni C.S. Lewis, that's easy. It's grace. Christ offers us something for nothing. In fact, He offers us everything for nothing. And it's called grace. And it's scandalous. Alam niyo po ba kung bakit hated si Jesus during His time? Because Jesus Christ is grace Himself. That's why many of the religious people ay galit sa Kanya. Diba? Because He is grace personified. Okay?
False belief, the true God is remote, unknowable, and above creations. Sinasabi ng mga Gnostic, yung Diyos nyo, yung Diyos namin, unknowable. Hindi mo siya makikilala. Kasi nga, perfect infinite siya. Hindi mo siya maiintindihan, hindi mo siya makikilala. Kaya nga may secret knowledge. Pero, sinabi ni John, we proclaim to you what we have seen and heard so that you also may have fellowship with us. And our fellowship is with the Father, with His Son, Jesus Christ. Unknowable daw. Pero yung Diyos natin, anong message ng Christianity? Christianity is not Christianity is not mouse searching for a cat. May nakita na po ba kayong daga na hinanap yung pusa? That's not Christianity. Ang pagiging follower po ni Jesus is not a mouse searching for a cat. Christianity is God coming down. Para kanino? Para sa ating lahat. Ang nag-initiate para iligtas ang sanlibutan ay hindi po tayo. Ang nag-initiate para po iligtas ang sanlibutan ay ang Diyos. What does John wants to say? Believers have fellowship with the Father only through kanino? Through Jesus Christ. And it is not earned by works or personal effort but by trusting Jesus. This fellowship. Fellowship is more than socializing. Naka-base on knowing God and walking in the truth. Ano ngayon? God's acceptance of you by grace will change the way you do fellowship with yourself and other people and God. Pagka po nagbabasa tayo ng Bible, meron tayong mga na inaalala tayong other verses. Like ito. All of this is a gift from God who brought us back to Himself through Christ, and God has given us this task of reconciling people to Himself, bringing back the fellowship. For God was in Christ, reconciling the world to Himself, no longer counting people's sins against them, and He gave us this wonderful message of reconciliation. Ayun po ang ginagawa ng message ni John. Fellowship with God is not abstract. It is personal reality made possible because Jesus bridges the gap between sinfulness and God's holiness. Ang lagi po nating tatandaan, di ba? Anong nangyari nung Garden of Eden? Nagkasala tayo and we are separated from God. Dahil sa kasalanan natin. Why? Because if we come to God, dala-dala natin yung kasalanan natin, we will die because He is holy. Diba sinasabi ng mga tao, God is good! Even unbelievers telling us that God is good, God is good. Alam niyo po ba that God is good is one of the horrifying phrases na pwede nating sabihin? Dahil if God is good and we are not good, we are doomed for destruction dahil sa goodness niya. Pero dahil mabuti siyang Diyos, in order for us para hindi tayo ma-destroy dahil sa kasalanan natin, He sent His Son para saluhin yung galit na para sa atin. Ayun ang sinasabi ni John. That we have fellowship with God the Father dahil merong sumalo ng galit niya sa kasalanan natin. Sino yon? Si Jesus. Sinasabi ng mga Gnostic, joy is not possible in this world because it's full of evil and suffering. We can only attain once we escape this material world. Ang goal ng mga Gnostic at ng mga Docetists is makaalis dito sa material na buhay na to. Kailangan, dahil itong mundo natin is evil, full of suffering, ang goal nila is makaalis. Tayo po ba, ganun din ang goal natin? Sali na po kayo sa kanila. Kasi po, hindi po tayo naniniwala doon. Ang goal natin is hindi makaalis sa mundo na to.
Ang goal natin ay bumalik ulit yung Savior natin at i-restore ang buong creation na sinira ng kasalanan. Magkaiba po yun. Okay. Ito daw yung reason ni John kung bakit niya sinulat. We write this to make our joy complete. NIV. Sinabi ng MSG, favorite ko to. Yung, ano ibig sabihin ng MSG? Monosodium glutamate. Joke lang. Ayan. The Message Bible po yan. Our motive for writing is simply this. We want you to enjoy this too. Your joy, si Joy da, saan si Joy? Will double our joy. Diba? May joy ka na sa heart mo, may joy ka pa sa LPCF. Joke lang. Diba? May joy ka na, may jowa ka pa. Diba? Joke lang. Like, sabi nga ni AD, dalawa yung joy. Meron na akong alay sa joy, at meron pang isa pang joy na palabas. Daming joy! Kasi sabi ng Dotfic, hindi na possible yung joy. Possible yun, joy! Diba, boy? Ang malupitan. But the angel said to them, do not be afraid. I will bring you good news that will cause great joy for all people. Alam niyo po, nung nabasa ko yung sinabi niya na yung word na joy, naalala ko yung sinabi ng anghel. Which is ito. I will bring you good news that will cause great joy for all people. Sabi niya, yung joy natin, mga follower ni Jesus Christ, is galing sa news. Okay, what does John want to say? He is writing to remind them of the gospel. Kasi sa gospel, ipinakita ng Diyos ang kanyang tunay na joy. Handa niyang ialay ang buhay niya para sa iyo at para sa atin, para makasama niya tayo sa kanyang presensya magpakailanman. Alam niyo po ba yung isa pang verse na naalala ko nung nakita ko yung joy? Ito po, and let us run with perseverance the race marked out for us. Fixing our eyes, favorite ni Tata Ed, the pioneer and the perfecter of our faith. Pero ito yung sumunod na sentence ang pinaka-paborito ko, for the joy. Sino yung joy na yan? Ano yung joy na yan? Anong meron? Ano yung wala sa dun sa langit? Ikaw. Sabihin mo sa katabi mo, ikaw yun. You are His joy. I know, for the joy set before Him, He endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. You are the joy. That the reason why He endured the cross is because parang ikaw yung nakikita niya na joy. As you believe the gospel of Jesus Christ, His joy will be complete. That your joy will be complete. Dahil naintindihan mo yung good news ni Jesus Christ. And later, I will expound on that. This is the message we have heard from Him and declare to you, God is light, and Him there is no darkness at all. What does John wants to say? Hindi natin si God. Hindi niya tinatago ang truth. Hindi niya tinotolerate ang sin. Pumasok siya sa mundo natin through Jesus. Kaya tunay na faith ay honest living, walking in truth and repentance. God is light, pure truth, goodness, faithful love, at walang kahit anong darkness sa Kanya. Ano po ibig sabihin nun? If God is light, what does it mean for us? If God is light, ibig sabihin, wala siyang bagay na iaalaw sa buhay mo para sirain ka. Uulitin ko. If God is light and there is no darkness in Him at all, ibig sabihin, wala siyang iaalaw sa buhay mo na mangyari na ikakasira mo.
Di ba? Sometimes when we're suffering, we feel like, God, anong ginagawa mo sa buhay ko? Pero sinasabi ng Bible, if God is light, whatever He allows to happen in your life, hindi yun para sa ikakasira mo. But He allows those things to happen para mangyari yung good purposes niya sa buhay nating lahat. That's the reason why He is light. And there is no darkness in Him. In other words, if God is light, tapos na-encounter mo siya, darkness and lies inside us will be revealed, and it is not optional but a natural response. If God is light, other implication nun is, pag na-encounter mo siya, makikita mo yung kasalanan mo. Makikita mo yung darkness sa puso mo. Makikita mo yung lahat ng kasinungalingan na pinaniniwalaan. Kaya nga, di ba, whoever encounters God in the Bible, the first one sa Old Testament, si Isaiah, woe is me! I am a man of unclean lips, and I live among the people of unclean lips. Sa New Testament, sila Peter, si John, nung na-encounter nila si Jesus, depart from me, Lord, I am a sinner. At ang mga tunay na naka-encounter sa Diyos, they always see their sin, yung lawak ng kasalanan nila. Especially yung mga tao na sobrang tagal na ng church, sa church. If you encounter the real God, yung pagiging mabuti mong tao na sa tingin mo mabuti ka, durog yan. If you encounter the real God, lahat ng kabutihan mo, sunog. Because ang tunay na naka-encounter sa Diyos, ang first thing na nangyayari sa kanila ay nakikita nila yung lawak ng kasalanan nila. Ang tanong ko sa inyo, have you encountered the real God? Or maybe it's not real. If we claim to have fellowship with Him, and yet walk in darkness, we lie and do not live out the truth. Okay, pag binasa po natin dito, ang naisip agad natin, hindi ka Christian. Wala pong sinabi dyan na ganun. Now, if you claim to have fellowship with Jesus Christ and then you live in darkness, ibig sabihin, hindi ka Christian. Hindi po yun yung sinasabi ni John. Ang sinasabi ni John is, if you claim to have fellowship with Jesus Christ, yet you walk in darkness, ibig sabihin, you are forgetting who you are. Nakalimutan mo kung sino ka. It's a problem of identity. It's not a problem of salvation. It's a problem of who you are, who you believe you are. Forgetting who you are and accepting false identity from the lies of the enemy. Sino nakakali tayo? Sino nakakali tayo? Tayo mga tagasunod ni Kristo. Tayo mga nanampalataya sa ginawa ni Jesus para sa atin. Number 1, child of God. Dead to sin. Pagka nagkasala po ako sa tatay ko, hindi niya na ako anak. I'm still his. Ano sinasabi ng Romans? We are dead to sin and now alive in Jesus Christ. Yung mga nagpabaptize, the Bible tells us that kapag nilubog ka doon, you died. And then nung nilusong ka or nung tinanggal ka sa tubig, you're now made alive with a new life. Your new creation in Christ, love accepted, forgiven, and valued, indwelt by the Holy Spirit. This is who we are. Ang sinasabi ni John, if you walk in darkness, you are forgetting that you are already been transferred from darkness to light. Ibig sabihin, if tayo mga Kristiyano, we continue to live in sin, continue to live in darkness, nakakalimutan natin na wala na tayo sa darkness. That we have been transferred to the light, to the kingdom of light. Ang sinasabi ng Diyos, ang ginagawa kasi ni Satan, hindi ka na anak, may kasala ka? Hindi ka na anak. Bakit ka nasa church? Pero, sinasabi ng Bible, pag nagkasala ka, sinasabi nila ni Satan, hindi ka na mahal ng Diyos. Don't go to church.
Pag nagkasala kami, ginawa ka mali, ang sasabihin niya sa'yo, tignan mo, sama ng ugali mo, walang tatanggap sa'yo, walang kayang tumanggap ng ganyang ugali mo. Naririnig natin yan, di ba? That's from a lie. Ano lagi kong sinasabi sa inyo? Lahat ng misery sa buhay natin galing sa kasinungalingan. And if you are discouraged by sin, and you feel like you're not worthy to go to church, if you're not worthy to na humarap sa presensya ng Diyos, you are believing a lie. Because all of these are true, regardless kung nakasala ka o hindi. Kung nagkasala ka o hindi, you are still a child. Kung nagkasala ka, you are still from the dominion of the kingdom of light. Hindi ka nagkasala, nasa light ka. Pag nagkasala ka, nasa darkness ka na. Hindi nangyayari yung ganun. We are always in the light. Ang problema sa atin, we believe na nawawala na tayo sa kingdom of light dahil sa kasalanan natin. Kalokohan yun. That's once a child. You are always a child. When we are discouraged, we are forgetting that we are a child of God. How do we live out the truth? Di ba sinabi ni John? If you walk in darkness, you're not living out the truth. How do we live out the truth? Ayan lang. Remember. Okay, alalahanin po natin lahat that we are already a child. Number 2, we are no longer enslaved by sin, but we are dead to sin and alive to Jesus Christ. Pag gumagano, huwag mong galawin. We are a new creation in Jesus Christ. Love accepted, forgiven, and valued. Indwelt by the Holy Spirit. Ang sinasabi ni John, if you walk in darkness, remind yourself of this truth para makabalik ka ulit dun sa katotohanan. Ito tatandaan nyo, he's talking about truth. And he is also talking about lie. It's a battle of truth between lie. It's not a battle of behavior. Hindi ito yung magiging mabuting tao na ako bukas. Ayusin ko na yung behavior ko. Hindi po. Ang labanan dito, saan ka naniniwala? Naniniwala ka ba sa truth na to? O naniniwala ka sa lie? Yung kabaligtaran yan. Kaya sinasabi ko lagi, di ba? Kung gusto po namin magbago for 2026, pinpoint the lies. Ito lie. Ito truth. That's how we change. Hindi yan yung, bukas magbabasa na ako ng Bible. Bukas magpe-pray na ako. Bukas talagang grabe. Itong taon na to talagang gagawin ko ng lahat para sa Panginoon. Hindi po ganun yun. In order for you to change, you need to know what is the lie na patuloy mong pinaniniwalaan patungkol sa'yo na sinasabi ni Satan. Kapag hindi po tayo nagbabasa ng Bible, mayroon tayong pinaniniwalaang lie. Kapag hindi po tayo nagpe-pray, mayroon kang pinaniniwalaang kasinungalingan. Kapag hindi ka umaattend ng church, mayroon kang pinaniniwalaang kasinungalingan. At yung kasinungalingan, ang problema natin. Hindi po yung behavior. Naliligo na ako ngayong taon. Hindi po yung makakatulong. Libag lang po ang matatanggal. Para hindi ka maging maasim, pwedeng makatulong yun para mawala yung paasiman mo, pero hindi yun makakatulong para mawala yung kasalanan. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus Christ, His Son, purifies us from all sin. Ano yung mga klase ng Christian sa loob ng church? Ito yung klase ng Christian sa loob ng church ng nung time ni John. Some people claiming to know God. Know God. Ayun lang. Some were living in darkness, ignoring sin.
or denying Christ's humanity. Sinasabi na hindi naging tao ang Panginoon. They thought fellowship with God in each other was secret knowledge or spiritual superiority, not walking in truth and light. Pinoy version ng church people. Diba? Kung may Bible na Pinoy version, meron din tayong Pinoy version ng church goers. Ano to? Sino-sino itong mga to? Number 1, umate ng church dahil nabilong at nisayahan. Secondary lang makilala si Jesus. Nabilong ako doon, nasaya-saya kasi. Kaya umaten. Paano hindi na masaya? Umate ng church is part of the list of things to do para maligtas siya. Atin ako ng church kasi kasama yun sa mga itineraries. Diba? Parang travel lang yan. Nag-church para masabi sa ibang tao sa sarili niya na mabuti akong tao. Bakit? Kasi ito church ako eh. Hindi ito church, masama ka kasi. Alam mo yun, masama ka. Here the gospel doesn't sprout at hindi nagbubunga dahil sapat si Jesus. Dahil hindi sapat si Jesus para sa kanya. Si Jesus, okay lang yan. Ang kailangan maging mabuting tao ka. Narinig niyo ba yan? So sabi ko, hindi mahalaga yung mga pinaniniwalaan nyo. Ang mahalaga dito, maging mabuti kang tao. Kung pagiging mabuti lang palang tao, labanan dito, di tayo lahat, wala tayong pag-asa. Ang pagiging mabuti tao natin ay bunga lang ng relasyon natin sa Panginoon. Active umaten, pero sa personal na buhay, walang prayer life. Hindi nagbabasa ng Bible. Walang communion sa Panginoon. Marami mga churchgoers ganyan. And sometimes, even me, na pastor na, minsan ginagawa ko yun number 5. Alam niyo ba na minsan ginagawa natin yung isa sa mga yan? Or madalas pa nga eh. Number 6. Umaaten para ma-bless ni Lord. Di ba? Maraming umaaten ng church para ma-bless ni Lord, makaiwas sa suffering at pain, at kahit papaano para maging mabuti siyang tao. Kasi mabuti na siya eh. So, ang kailangan niya lang is mag-add pa ng konti pang kabutihan sa puso niya. Kung meron naman akong message na gusto kong makuha nyo, ito yung mga huling portion. Ang totoong naglalakad sa liwanag, alam at tinanggap ang mga bagay na to. If you are walking in the light, this is something that is totoo sa'yo. Number 1, naniniwala ka ba na masama kang tao? Walang pero-pero. Real talk. Ang tunay na naglalakad sa liwanag ng Panginoon, naniniwala na masama silang tao, walang pero-pero. Kasi ganun tayo eh. Masama akong tao. Oo. Pero, hindi ako katulad ni ganito. Kasi mas masama kasi. Dalawa sungay nun ako, isa na no? Ang tunay na tagasunod ni Kristo, alam nila sa sarili nila na masama silang tao at walang pero-pero. Masama ako, pero mas masama yung mga kalbo. Di ba? Yung mga gawin eh, no? Mas masama yung mga kalbo, di ba? Sorry ko, yung ganda ng pangalan. Number 2, wala silang maitatago sa Diyos kaya hindi kailangan mag-pretend. Ang tunay na tagasunod ni Kristo, number 1, masama silang tao, walang pero-pero, naniniwala sila doon sa kailaliman ng puso nila. They acknowledge it. Number 2, when they go to church, they don't pretend. Kapag sa church, naghuhugas. Kapag sa church, nagbabasa ng Bible. Kapag nasa church, nagdadasal. Kapag nasa church, ginagawa yung bagay na hindi naman nila ginagawa sa bahay nila. Ang tunay na naglalakad sa liwanag, hindi nagpe-pretend kung sino talaga sila. Pag nasa church, ang bait-bait. Talagang lahat sinusunod. Pag sa bahay, hindi ko na pag-uusapan yung bahay.
Pero ang sinasabi dito, if you are a follower of Jesus Christ, hindi mo kailangan mag-pretend sa loob man yan ng church, sa labas man yan ng church, o sa loob man ng classroom yan, o sa loob man ng opisina yan. Kung sino ka, sa kung saan area ng buhay mo, ikaw pa rin yun kahit saan kita makita. You don't need to pretend. Because walking in the light means ine-expose mo yung tunay na ikaw. Number 3. Basura lahat ng good works at walang ambag sa kaligtasan. If you are a follower of Jesus Christ, it is something na pinaniniwalaan nating lahat. Walang ambag ang good works ko para maligtas ako. Dahil ang huli nating pinaniniwalaan, only the life, death, and resurrection of Jesus Christ can save us sa paghahatol ng banal na Diyos. If you are a follower of Jesus Christ, if tunay kang tagasunod ni Kristo, itong lahat ng bagay na to should be true of you. Bakit? Ito yung sinabi niya dyan. Sorry, wala pa pala siyang sinabi. Both Gnostic and Docetic Pinoy churchgoers, group elite, self-focused and detached, seeing the world and human weakness as corrupt, valuing secret knowledge. Ito nga kasi, ang mundo natin, naniniwala na hindi mo kailangan, alam mo yun, pag sinasabi na, makasalanan ka. Akala natin, bumababa yung self-esteem. Ayun ang sinasabi ng mga, ng mga psychologists. Sinasabi na, huwag mo sabihin sa mga tao na makasalanan sila kasi bumababa yung self-esteem nila. Ang sinasabi ko sa mga psychologists, and I am a psychology student myself, ang problema ng tao is hindi low self-esteem. At hindi na kailangan ng high self-esteem. Ang kailangan ng tao ay magkaroon sila ng balansing pagtingin sa sarili nila. Na tamang pagtingin sa sarili nila. Na hindi ka niloloko na ang boy-boy mo naman. Lagi kang sinasabihin mo, bait-bait mo kahit alam mo namang sa sarili mo na hindi ka mabait. Tuwa ka pa. Bait-bait. Yung mga kaibigan mo na hindi totoo, sila yun. Yung lagi na lang sinasabi ka, ganda mo. Alam mo, baka mo, kahit amoy patok ka na, di ba? Hindi sila tunay na kaibigan. Ang tunay na kaibigan ay sinasabi sa'yo kung sino ka. Inamin, bakit? Kasi nga, alam mo yun, napaniwala tayo ng mundo na hindi mo dapat sabihin ko anong totoo kasi masasaktan niya. Ang dami niya. Pero sinasabi ng Bible, no. Para makalakad ka dun sa light, everything must be exposed. Because of the gospel, Christian walk in the light, living with humility, honesty, love, engagement with the world, and joy. And doing so, we reflect God's character, showing His truth, holiness, and love in our daily life. And this is the reason why, sinasabi ko sa inyo yung kanina kung sino. Sama-sama tayong tao, walang pero-pero. Bakit? Sinabi ni John. Itong sinasabi ni John, hindi papasa sa mga psychologists, sa mga clinical psychology, sa mga nagte-therapy. Kasi sinasabi niya, if we claim to be without sin, we deceive ourselves. And the truth is not in us. If we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word is not in us. Kung sinasabi daw natin sa sarili natin na mabuti tayong tao, the moment na sinabi mo sa sarili mo na, ang buti naman ng puso niya. And then sabi ng Bible, lahat ng kasama ng tao nanggagaling sa puso. Alam ni Lord ang kabutihan ng puso ko. Yes, alam ni Lord ang kasamaan ng puso mo, hindi kabutihan. There is no such thing as good heart. Kaya minsan pag naririnig ko sa TV, you have a good heart. Hindi ka, papakita ko sa'yo na hindi ka mabuti.
Sige, I will expound on this. Ano yung mga simptomas na hindi ka naniniwala na makasalanan ka? O, ito, papakita ko sa inyo. Lagi kang defensive and always blame ships. Hindi ako yun. Hindi naman ganun kasama. Grabe ka naman. Parang yun lang. Number 2, lagi kang defensive. Pag may sinasabi sa'yo, lagi kang defensive. Ano pa? We always compare ourselves to other people so that we can feel good. Okay pa ako kasi si ganito. Wala ka pa rin narating. Ang galing ha. Okay pa ako kasi yung kaklase ko 75, ako 76. Di ba? Ang galing mo. Di ba? Yung profile picture ko, 100 likes. Eh si James, 98 lang. Di umabot ng 100. We have a sense of entitlement that God owes us something. Kapag di ka naniniwala na makasalanan ka, feeling mo, dapat ibinibless ako ng Lord Diyos ngayon eh. Dapat hindi ako malungkot ngayon. Dapat nakukuha ko yung mga bagay na meron ng ibang tao ngayon. Hindi niya deserve yun. Hindi deserve ni Kevin yung iPhone 17. Ako yun, deserve ko yun. Diba? Ano pa yung mga sintomas yan? Ang tagal. Ayun yung mga isa sa mga sintomas, ang tagal. Eto, yung mga yung mahilig tayo mag-opinion, hindi naman tinatanong eh. Sagot ka ng sagot? Sabat na ka ng sabat? O, ito pa yung malupit. Harsh ka sa kasalanan ng iba, pero sa kasalanan mo, you're gentle. Okay lang ako. Pero talaga si Adrian talaga eh. Sama talaga ng ugali eh. Pero pagkakasalanan niya na yung pinag-uusapan, Forgiving other people is not in our radar. Alam mo yun, if hindi ka naniniwala makasalanan ka, yung forgiveness sa'yo, walang sa radar mo. Hindi yan kasama sa option kapag ka may umaway sa'yo. And at the same time, we are not amazed sa ginawa ni Jesus. Are we amazed at the cross of Jesus Christ? We're not. That's why, yung mga kanta kanina na kinakanta natin, hindi na nagpe-penetrate sa puso natin. Bakit? Hindi tayo naniniwala na makasalanan tayo. Sabi ni C.S. Lewis, no man knows how bad he is till he has tried very hard to be good. Alam niyo po ba kung bakit hindi natin nararamdaman na masama tayong tao? Because we're not trying hard to be good. Dahil yung mga tao na trying hard to be good knows kung gaano sila kasama. Alam mo ba, hindi natin makita yung kasamaan natin? Kasi we're not trying to be good. Very, very good I'm not talking about kukuha ka ng basura sa daan. I'm not talking about those things. Ang sinasabi dito is, if you want to be very, very good, lahat ng pagkain sa loob ng bahay nyo, ipakain mo lahat sa mga nasa lansangan. Yung lahat ng gamit nyo sa bahay, you bless other people of it, wala kang itinitira. Can we do that? No, because we're not trying to be a good person. Kulang tayo. Pero sinasabi ng Bible, if you try to be a good person, dun mo makikita kung gaano ka kasama. Dahil marami tayong bagay na hindi ginagawa, na dapat ginagawa natin. Why we hate to be called a sinner? Pride and ego? Kasi masarap masabihan na, buti mo naman. Bait mo naman.
Gusto natin yan eh. Pag sinasabihan ng bait mo na yan. Takot tayo sa kaya. Baka ma-judge ako eh. Baka ma-judge ako. Diba? Self-justification. Hindi ko naman kumpara yung iba, yung sarili ko sa iba, kasi yung dating pinagkukumpara ko ng sarili ko, mas mataas na sa akin ngayon. Maling paniniwala sa sarili. Ang hala kasi natin, as we grow bilang mga tagasunod ni Kristo, unti-unti nababawasan yung kasalanan natin. Hindi po yung totoo. Habang lumalago tayo sa Panginoon, lalong lumalawak yung pagkakita natin sa kasalanan natin at lalong lumalaki ang appreciation natin sa ginawa ni Jesus sa cross. We're not seeing less and less. As we grow, as follower ni Jesus Christ, lumalawak yung kasalanan natin, but at the same time, nag-grow yung lawak ng appreciation natin sa ginawa ni Jesus para sa ating lahat. Bakit? Sinabi ng Bible sa Beatitude, blessed are the poor in spirit. To be poor in spirit means knowing na totally spiritually bankrupt tayo before God. Wala sa mga bagay na dala-dala natin ang mag-earn ng pagkatanggap ng Diyos. Walang bagay na kamahal-mahal sa atin na magiging basihan ng Diyos para mahalin niya tayo. We are totally reliant sa grasya na humanap sa atin in our created hell because of our sins. That's how to be bankrupt. Alam niyo po ba, na isa sa mga pinaka-joyful na tao na meron sa mundo na to, understand this. Live out this reality. For I know, this is Apostle Paul, for I know that nothing good dwells within, nothing good dwells within me. That is in my flesh, for I have the desire to do what is right, but not the ability to carry it out. For I do not do the good I want, but the evil I do not want is what I keep on doing. Now, if I do what I do not want, it is no longer I who do it, but sin that dwells in me. Tandaan po natin, even if naging follower na po tayo ng Panginoon, sin is still dwelling on us. At kinokorrupt niya pa rin yung iba't ibang area ng buhay natin. And then, this is Apostle Paul saying, paborito ko, lagi nyo nakikita. He is a trustworthy saying that deserve full acceptance. Christ came into the world to save sinners. Malapit na siyang mamatay nito. And then sabi niya, of whom I am the worst. This is Apostle Paul. And si Apostle Paul, habang nag-grow siya, habang sobrang dami ng bagay na ginagawa niya sa Panginoon, the more na nakikita niya yung pangangailangan niya sa Panginoon. The reason why we don't read our Bibles, the reason why we don't pray, as I always told you, is because hindi tayo naniniwala na kailangan natin ng Diyos. And Apostle Paul, alam mo yun, so sobrang dami ng ginawa niya sa Panginoon. He always remembers na kailangan niya ang Panginoon dahil lagi niyang naaalala kung gaano kalawak yung kasalanan niya. Next. Believing we're sinners. Alam niyo po ba kapag naniniwala tayo na makasalanan tayo and only by the grace of God we can be saved? Ito yung mga manifestation. You have humility. Hindi mo sinasabi ako, mas mabuti ako sa ibang tao. Mas okay ako sa kanila. Regular and honest confession. When someone criticizes you, you are the first one to say sorry. Tayo ba yung una nagsasorry kapag kami nagkasala sa atin? Repentance becomes a lifestyle. Tayo ba mga follower ni Jesus Christ? Kailan lang tayo nagre-repent kapag nagkasala ka? Yung mga tunay na follower ni Jesus Christ, daily we repent dahil daily we sin. And greater patience with other sinners. Do we have patience with people na nagkakasala? Do we have patience for people na hindi ginagawa yung pinapagawa ng Panginoon sa kanila? If we don't have one, ibig sabihin we don't believe we're sinners. Because yung mga tao na tunay na naniniwala na makasalanan sila, they have a greater patience sa mga tao na nagkakasala din sa paligid nila. Because ang sinasabi nila sa sarili nila, if this person needs Jesus, I also need the grace of God to save me.
Hindi natin sinasabi na sila lang ang may kailangan ng grasya ng Panginoon. No, we are the first person na kailangan ng grasya ng Diyos. That's why we don't judge yung mga tao na hindi nakakasunod. O yung mga tao na nagkakasala because we know how sinful we are as well. Number 5, we become less defensive when we are corrected. When someone said kung ano yung mga bagay na mali natin ginawa, hindi tayo defensive. We are the first one to acknowledge that yes, nagkasala ako sa'yo. Yes, mali yung ginawa ko. Yes, ako yung nagkamali. Number 6, there is a growing love for the cross of Jesus Christ. As believers, habang lumalago tayo sa Panginoon, do we have the growing love for the cross of Jesus Christ? Or masyado lang tayo nakapokus sa sarili natin na kailangan ko pang gawin itong mga bagay na to? Kailangan ko pang mas maging disiplinado, kailangan ko pang maging ganito. No, as believers and followers of Jesus Christ, how do we grow? We go deeper in our appreciation. Ginawa ni Jesus para sa atin because we know at the same time how sinful we really are and how vast our sin is before a holy God. And if we believe we're sinners, we're not trying to earn God's favor. Kasi alam natin na hindi good works at hindi yung mga bagay na ginagawa natin na kaya tayo tatanggapin ng Diyos. Na wala sa mga bagay na ginagawa natin na magiging basihan niya para mahalin at tanggapin tayo ng Diyos. The only basis kung bakit tayo minahal at tinanggap ng Diyos dahil namatay si Jesus para sa atin. At yung pagkamatay niya dun sa krus ng Kalbaryo is the ultimate expression ng pag-ibig at pagtanggap niya sa mga makasalanan katulad nating lahat. That's why, kapag nagkasala tayo, we weep. Bakit? Paano ko nagawang durugin ang puso ng Diyos na nagmahal sa akin ng ganito? Pero after we confess our sins, joy will come. Dahil alam natin na even though nagkasala tayo sa Kanya, sapat ang ginawa niya dun sa krus ng Kalbaryo para bayaran lahat ng kasalanan natin. Na hindi yung confession, hindi yung pag-iyak, hindi yung paggawa natin ang magbuti ang magbabayad sa kasalanan natin. But the finished work of Jesus Christ on the cross, fully settled lahat ng kabayaran ng kasalanan natin. If we believe we're sinners, we pray a lot. Kapag naniniwala tayo na makasalanan tayo, we always pray. Kasi lagi natin pinag-pray na, Lord, I'm a sinner and I'm prone to do yung mga bagay na hindi ka lugod-lugod sa'yo and I need your guidance this day. Nakita niyo yun? Ito yung amazing dito sa Christianity. If you believe you're a sinner saved by grace, you pray. Kasi alam mo sa sarili mo na magkakasala ka and you need the Holy Spirit to guide you and walk you through every minute, every second of your life. He's faithful and just to forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Napatanong po ba tayo bakit sinabi dyan na He is faithful and just at hindi sinabi ng Bible that He is faithful and merciful? Because, why not just and merciful? Because, parang nasa korte, hindi tayo nakikiusap na sana, Jesus, pagbigyan na mapatawad yung kasalanan ko. We don't say that. Hindi sinasabi ni Jesus yan to God the Father as our lawyer. Si Jesus na tumanggap ng parusa. Kung paparusahan pa tayo,
hindi na yan makatarungan. Ang sinasabi ni Jesus is, Lord, patawarin mo si Dave, patawarin mo si Kevin, patawarin mo si Rico, patawarin mo si Alvin. Dahil kung hindi mo sila papatawarin, you are making two payments and that will be unjust for you to do. He is our defense attorney before God the Father. Hindi siya nagmamakaawa doon. He is demanding justice para patawarin yung kasalanan natin. Patawarin mo si Joy, patawarin mo si AJ, Lord. Dahil kung hindi mo sila papatawarin, you will be unjust. Can you imagine Jesus talking to God the Father saying that para patawarin tayo sa kasalanan natin? How amazing is that? Ibig sabihin lang nun na yung pagpapatawad na ginawa ni Jesus doon sa krus ng Kalbaryo ay tunay at sigurado na mangyayari. Because God will always be just at hindi siya pwedeng maging unjust. So death has already been paid. Dahil sa awa ng Diyos, pinadala niya si Jesus. Ngayon, dahil sa kanyang hustisya, makakasigurado tayo na yung kapatawaran ng kasalanan natin. When I say kasalanan, I'm saying past, present, and future is forgiven. And sure yun. And through confession, we agree with God that we don't earn forgiveness. We rest in what Christ has already finished. Yung pagpapatawad po ng Diyos, hindi po yan ina-earn. Papatawarin lang ako ng Diyos kapag naging mabuti akong tao, kapag pumatin ako ng church, kapag nag-pray ako, pag nagbasa ako ng Bible. No. The forgiveness of Christ was given to us even without those things. Dahil yung pagpapatawad ng Diyos, ang basihan nun ay yung dugo ni Kristo na dumaloy sa krus ng Kalbaryo. Dahil si Jesus ang advocate natin, pinatawad tayo ng Diyos, hindi lang dahil maawain siya, kundi dahil nabayaran na ni Kristo sa krus ang buong hinihingi ng kanyang hustisya. Kaya ang kapatawaran natin ay siguradong sigurado dahil bayad na ang parusa. Sige, inaaniya ko po ang lahat na tumayo. God's justice demands punishment for sin, but God's mercy provides a Savior who paid the punishment for us. And lastly, on the cross, justice is satisfied and the mercy is freely given to where? To us, sinners. And this is where I end. And we're going to sing, Worthy is the Lamb. Only at the cross do justice and mercy meet. Jesus paid the penalty for your sin and mine, satisfying justice and releasing mercy to you and me. Hallelujah, Jesus. Speak to us, Lord, continuously. As we sing this song, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the price you paid. Bearing all my sin and shame, and love you came, give amazing grace. Thank you for this love. Thank you for the pain of innocence. Wash me in your cleansing blood. Now, Lord, I know you forgive my sin and grace.
is worthy is the Lamb seated on the throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. I am lifted. I am lifted up. Jesus, Son of God, the Lion of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Thank you for the pain. Wash me in your hands, take now all I know. Your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb seated on your throne. Crown you now with many crowns, you reign victorious. Jesus, Son of God, Lion of heaven, crucified. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes, Lord. You are worthy, Panginoon. This first message of the year, Panginoon, will be our foundation, Panginoon. As we go on this year, Panginoon, reminding ourselves, Panginoon, of the finished work of your Son, Panginoon. Because sinabi mo sa salita mo, Panginoon, that this is the message, Lord, that is of first importance, Panginoon. First importance, Lord. And ngayon, kaming lahat na nandito, Panginoon, remind us, Panginoon, that the church, Panginoon, is for sinners, Panginoon. Na kaya kami nandito, Panginoon, because we are in need of your mercy and your grace, Lord. That we are in need of your forgiveness daily, Panginoon. Not just in moments na nagkasala kami, Panginoon. But in all moments, Panginoon, na buhay namin, Panginoon, maalala namin, Panginoon, how amazing your forgiveness is. How amazing is your love, Panginoon. How amazing yung pagtanggap mo sa amin kahit makasalanan kaming lahat, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy mong ipaalala sa amin, Panginoon, ang lahat ng bagay na yun so that our appreciation ng ginawa mo dun sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, will not be a familiar thing, but a powerful message, Panginoon, na continuously nagbabago sa buhay namin, Panginoon, as we grow in humility, as we grow on being less defensive, Panginoon, as we grow on not being opinionated about everything, Panginoon, as we grow on serving others, Panginoon, the way kung paano mo kami pinagsilbihan, Panginoon. I pray, Lord, na patuloy ka, Panginoon, na buksan na ng aming mga puso, Panginoon. We penetrate our hearts with the message of your Son, with the message of the gospel, Panginoon. That we are evil, Lord. But because
of the blood and the life and the resurrection of Jesus Christ, Panginoon. Our sins have been forgiven, Lord. We are clothed in the righteousness of Jesus Christ, Lord. And heaven is secured for us dahil sa ginawa niya, Lord, and none of our good works ay naging contribution namin, Panginoon. The only thing that we contribute to our salvation is the sin that makes it necessary, Panginoon. Ipaalala mo sa amin, Panginoon, palagi, na we are in need of you. And as we see our daily need of you, Lord, patuloy namin gawin ang Bible reading, ang prayer, Panginoon, ang fellowship with other believers, going to church, Lord. At yung mga bagay na magmahal ng mga tao sa paligid namin, Panginoon. Because we know in our hearts, Lord, kung paano mo minahal ang tulad namin, Panginoon. And we also pray, Lord, for your guidance, Panginoon. That the Holy Spirit, Panginoon, will work in the hearts of your people so that everything that I say, Panginoon, at this very moment, become real to their hearts. That the truth, Panginoon, na narinig nila, Panginoon, will be made alive through the power of your Spirit, Lord. And church, taas po natin yung ating mga kamay. Sinabi ng Panginoon, this is how you would bless my people. May the good Lord bless and keep you. May His face shine upon you and be gracious unto you. And may He lift up His countenance and peace. Shalom. Perfect peace na nagagaling sa Panginoon will be unto us and the joy of our salvation. Knowing that everything na ginawa ni Jesus sa cross, Panginoon, is sufficient. I pray, Lord, na magbigay yun ng joy na nag-uumakaw sa puso namin. Gratitude na nag-uumakaw sa mga puso namin, Lord. As we go on throughout this year, maraming pong salamat, Lord. We bless you. We honor you. In Jesus' name. Amen.